Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 3, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 10, verse 13 to 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo, upang ipakilalang sila nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Alam niyo ba, minsan napapansin natin na kahit gaano kahusay yung payo ng doktor, yung payo ng guro, yung payo ng kaibigan, o kaya kahit payo ng magulang, pero kung hindi natin pinapakinggan, wala ring epekto. Ganyan din sa buhay espiritual. May mga salita na dumadating, may mga paalalang nagpapaalala sa atin na ito ang dapat gawin, pero madalas hindi natin pinapansin. Sa gospel ngayon, narinig natin kung paanong nanaghoy si Jesus sa mga bayan ng Corazin at Bethsaida. Bakit? Bakit siya nananaghoy? Bakit siya matindi yung kanyang lukot? Kasi sa kabila ng maraming milagro at paanyaya sa pagbabalik loob, nanatili silang matigas ang puso. Kaya nga sabi niya, naikumpara niya, kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga ito, matagal na sanang nagsisi ang mga tao. Ganyan din sa atin, ganyan din natin makikita ang salita ng Diyos. Hindi lang siya basta mensahe. Ito ay paanyaya, ito ay pagkakataon. Pero kapag binabaliwala natin, parang nagiging bato ang ating puso. Kung tutusin sa araw-araw, nakakarinig tayo ng mga paalala mula sa Diyos. Minsan sa pamamagitan ng mga simpleng tao, sa mga pangyayari, o kahit sa tahimik na oras ng pag-iisa. Pero ang tanong, nakikinig ba tayo? O parang Corazin at Bethsaida tayo, manhid sa kanyang tinig? Yun ang masakit. Akala natin, kayang-kaya natin. Akala natin, we can do it on our own. And we forget to listen. Kaya nga, sa bandang huli, yung mga hindi nakikinig, sabi ni Jesus, kawawa kayo. Common experience ito. May mga pagkakataong paulit-ulit tayong pinapaalahan ng magbago. Halimbawa, tungkol sa kalusugan natin, sa relationship natin, sa pagpupuyat, sa pananampalataya. Pero minsan, mas pinipili nating magbulag-bulagan. Mas gina-justify natin yung mga ginagawa natin hanggang may mas malaking mangyari. Itong sinasabi ng Panginoon ngayon, huwag nating hintayin na mahuli ang lahat bago natin siya seryosohin. Let us pray. Lord, salamat sa iyong salita na palaging buhay at totoo.
Patawarin mo kami kung minsan ay nagiging matigas ang aming puso at binabaliwala namin ang iyong paalala. Bigyan mo kami ng pandinig at mapagpakumbabang puso upang marinig at sundin ka araw-araw. Gawin mo kaming mga saksi ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Amen. Friends, i-share po natin yung gospel natin na to para mas marami tayong mabless, mas marami tayong mapapaalahanan. Itong ating daily gospel reflection ay nababagay para sa ating mga ka-group chat, sa mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga classmates. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ay makarating at magbigay buhay din sa iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.